And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally and surely. So may nagsabit na po siya ng affidavit? Sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung mag-mention lang ng pangalan na walang supportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, yun ang aming usapan. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue may Ribbon? conduit actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Kontratista? Sa Friday na natin malaman. Basta't marami namang ma-review doon. Kaya nga gusto ko makita mo na yung final na affidavit niya plus yung lahat ng supporting documents to back yung lahat ng kanyang sabihin. Kailan po yung submission niya ng final affidavit? Within the week, sabi ko sa kanya. Okay. How about Gutesa, sir? May info na ba sa whereabout niya? Kasi di ba sabi hindi siya mahanap? Yun nga eh. So, walang balita kay Gutesa. And that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No? Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga, nawawala siya. And we need him to sew up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim in his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanyang mga sinabi. In fact, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang pipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay, kay Congressman Saldico sa Europe. So baka And we're still validating, kung yun ang sabi. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Yeah. So sino po ba yun? Yung Mark and Paul, yung sinasabi niya na kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate, whether it's another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. So hindi ho kaya mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang, na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan,
we should go there. Mhm. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Mhm. Especially Gutesa, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. You know, may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? Hindi ganon. No? Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago. Doon sa naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang notaryo, yung notaryo doon sa kanyang sworn statement. And sabi niya, walang kapasidad si Gutesa para i-falsify ang notaryo sa kanyang sworn affidavit. Ang sabi pa niya, naging cottage industry na daw sa atin yung notary public services. Karaniwan daw yung mga abogado naglalagay ng associate staff o secretary para ito na lang yung pumipirma sa notary. Well, we go by the facts, ano. Ang nag-imbestiga rito, yung executive judge ng Manila RTC. Hindi naman kami. Ang findings niya, kasi pinaforensic niya yung mga standard or specimen signatures ni Atty. Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kino-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no, kundi NBI plus yung Manila RTC Executive Judge. So we'll go by the findings. Now, kung ano man yung kine-claim ng kung sino-sinong tao na hindi pwede mangyari, hindi magagawa ng Gutesa, again, balik tayo doon sa what is factual. So, just in case po na hindi mahanap si Gutesa, ang mga possible na humarap sa November 14, yung very important witness at yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbestiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember no, when I gave plus drives no, kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. No, sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na pa mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nando naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media, di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become conscious at saka talaga naging diligent sila na sila mismo mag-gather ng mga ebidensya, video footages, lahat ng pwede lang maibahagi sa authorities, binabahagi nila. So maganda yung kinalabasan din ng awareness ng mga tao kasi lahat na involved. And you know, kaya hindi natin nga binibigyan sisi at in-encourage pa nga natin na mawala yung galit ng mga kababayan natin para talaga ma-sustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So, walang katapusan. It has become a vicious cycle. So, yun, we're there right now and we intend to continue. So, yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na
i-issuehan ng subpoena do Sustecum yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena do Sustecum kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya doon sa kanyang tinestify. So, dapat ma-invite po uli mag-asawang Diskaya? Yes, nandiyan naman si Curly eh. Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya at kung ano yung kanilang mai-contribute pa patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. So sir, itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other infrastructure anomalies like farm-to-market roads. Yeah. Kasi in fairness to Senator Sherwin Gatchalian, he has done and is doing a great job as chairman of the Finance Committee. I take my hat off to him. Dahil ang dami niyang na-scrutinize, ang dami niya rin na-discover in other areas, yung mga ibang issues na related sa corruption.